Nathaniel's POV. Mahimbing na natutulog si Alora sa passenger seat ng kotse ko. Gusto kong magwala dahil sa sinabi ng mami nito kanina. I don't want to share Alora. She is mine at walang makakapaglayo nito sa akin. Noon pa man ay may gusto na ako sa kanya. 10 years old ako habang si Alora ay 17 that time. Kaidaran ni Alora si Kuya Axel ko. Kaya di malayo agwat ng edad nila ng kapatid ko. Kahit na bata pang aking puso ay natutunan na nitong mahalin si Alora. Kahit na malayo kaming dalawa ay hindi yun nawala. Bagkus ay lumalim pa. Nakarating ako sa kondo ko at agad ko siyang binuhat. Inihiga ko si Alora sa kamat na bigla ko nang hinila niya ako. Papalapit sa kanya. Nasa bato kong mga kamay nito. Ngumisi itong nakabuka ang mga mata nito. Pero bumitaw ito at hinubad ang mga saplot nito. Wala tong tinira kahit isang saplot. Biglay naginit ako ng mga sandaling yon. Bumigat ang aking hininga. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Agad kong siniil ng halik ang malambot na labi ng dalaga. Agad kong siniil ng halik ang labi nito. Bumaba ang labi ko sa leeg nito at nagtungo sa malulusog na dibdib nito. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Bumaba ang labi ko patungo sa puso nito at bumaba pa lalo. Nang umangat ako para sana halikan ang labi nito. Pero nakita ko itong mahimbing na natutulog. Kaya umalis ako sa ibabaw niya. Umupo ako sa gilid ng kama at agad nang hinilamos ang aking dalawang kamay sa aking muka. Tinignan ko si Alora, mahimbing na itong natutulog. Kinuha kong comforter at tinabon ito sa hubad na katawan. Tumayo ako, tinignan ko siya ng matiim. Akala ko mawawala na lang basta-basta ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi pala. Gusto ko siyang kalimutan at patayin ang nararamdaman ko. Nagawa ko naman, pero sadyang malakas talagang hatak ni Alora sa akin. Napabuntong hininga ako. 13 years old ako na makilala ko si Alora. Akala ko simpleng attraction lang ang nararamdaman ko dito. Pero habang tumatagal ay lalong lumalalim. Kaya sumama ko kina mama at papa papuntang abroad to kill those feelings. Ayaw ko sa ganitong pakaramdam. Pakaramdam ko ay para akong pinapatay. Agad akong pumasok sa banyo. Naligo ako para na din palamigan ang sitwasyon. Tinignan ko ang harap ko. Unti-unti humupa ang init na nararamdaman ko. Napatingala ako. Ngumiti na parang baliw. Hindi ako makapaniwalang after those years ay ako ang nakauna kay Alora at sobrang saya ko that night. Lumabas ako sa banyo at nakita kong mahimbing pa rin natutulog si Alora. Umupo ako sa sofa at hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Alora's POV. Nagising ako nang masakit ang aking ulo. Ininda ko yon at agad na pumasok sa isang banyo. Naghilamos ako. Napatingin ako sa salamin at kumunot ang noo ko nang may mapagtanto. Agad akong lumbas ng banyo at ginala ang aking paningin sa loob ng kwarto na yon. Hindi ito pamilyar sa akin. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at nakatitig sa akin si Nathaniel. Yes, Nathaniel is here. Napalunok itong nakatingin sa akin. Kaya agad kong ibinaba ang aking paningin sa aking sarili. Ngayon ko lang napansin na hubad-hubad pala ako. Agad kong tinakpan ang dapat natakpan. Labas! Sigaw ko kay Nathaniel. Agad naman itong lumabas. Dali-dali kong kinuha ang aking mga damit at dinala yun sa banyo. Baka kasi pumasok ulit si Nathaniel. Nang makapagbihis na ako'y bigla akong napaisip. Hindi pala panaginip ang nangyari kagabi. Talagang nandun si Nathaniel. May nangyari kaya sa amin ulit. Ani ko sa aking isipan. Napahilamos na lang ako sa aking muka. Maraming gumugulo sa akin ngayon. Isa na doon ang pagpapakasal ko sa nakakatandang kapatid ni Nathaniel. Ngayon, ito na naman. Baka may nangyari ulit sa amin ni Nathaniel. Agad akong lumabas sa kwarto ay naabutan ko siyang naghahanda ng mesa. Kain ka na muna bago ka umuwi. Iyaya ni Nathaniel sa akin. Dahil kumakalam na din ang sikmura ko ay hindi ko na yun tinanggihan. Umupo ako sa isang upuan at naghain na ng pagkain. Mas gusto ko ang heavy breakfast kaysa sa light breakfast. Breakfast in person ka pala? Tanong ito sa akin. Yes. Mas gusto ko ng ganitong breakfast. Tumango-tango ito. Kumuha ko ng fried rice at adobong manok. Magana akong kumain. Napatigil lang na mataman niya akong tinititigan. Hindi ka kakain? Pasensya ka na, gutom kasi ako. Nahiya akong wika dito. Kakain na ako. Masaya lang akong tingnan ka na maganang kumain. Sambit ni Nathaniel. Maya-may kumuha na ito ng pagkain. May kanin din naman. Pero gusto ko talaga ng fried rice kaysa sa kanin.
Nakatingin ako ngayon sa field. Namataan ko kasi si Nathaniel at Joy. Bumalik na si Joy after 1 week of suspension. Napabuntong hininga ko. Oh, ano yun? Bakit napabuntong hininga ka? Tanong ni Jan. Wala, may iniisip lang ako. Yun pa rin bang kasal niyo ni Axel? Tumango na lang ako kahit hindi naman. Kung alam lang nila kung sino ang laman ng isip ko at baka taasan nila ako ng kilay. Bagay talaga si Joy at Nathaniel, ano? Wala sa sariling sambit ni Susie. Bagay? Hindi kaya? Pagmamaktol ni Kara. Alam ko kasing may gusto to kay Nathaniel. Hello, masyado kang matanda sa kanya. Kaya hindi ka pwede. Nilakihan ng mga mata ni Susie si Kara. Whatever, basta ako, makukuha ko din niyang si Nathaniel. Ngising tura nito sa amin. Ibinalik ko ang tingin ko sa masayang nag-uusap sa field. Alam kong mali ito, pero hindi ko maiwasang masaktan ng kaunti. Simula kasi na natulog ako sa condo ni Nathaniel ay hindi na yun naulit. Iniiwasan ko na kasi si Nathaniel. Hindi pwedeng gusto nitong mangyari. He want me as his girlfriend. Nag-usap kami sa condo nito. Pagkatapos ko mag-breakfast ng araw na yon, he want me as his. Pero sadyang ayaw ko lang talaga. Kaya ang mas mabuting gawin ay ang iwasan ng lalaki. I heard na may outing daw ang buong school. Nakatingin sa akin si Susie. Yes, sponsor yan ng isang client ni Daddy. Sa amin sana ibibigay yun kaso masyadong busy sila Mommy at Daddy. Kaya nagsuggest ako na ang buong school na lang tatanggap. To have a short vacation, sabi ko sa kanila. Kailan ba yun? Ngumisi ako. Tomorrow. Buong school ang sumama. Ang gusto ko sana ay mga teachers at admins lang. Hindi naman alam na malaki palang sponsor ng client ni Daddy. Kaya sinama ko ng buong school. Nandito kami sa isang resort na pagmamayari ni Miss Dion. Client to ni Daddy sa isang firm nito. Architect si Daddy and businesswoman naman si Mommy. Nagpapagawa kasi ng bagong resort si Miss Dion at malapit na yung matapos. She gave Daddy a gift, a short vacation after the hard work. Pero hindi kinuha ni Daddy, pero agad namang binawi ni Daddy at ang buong school ang pinapunta niya dito. Miss Mendez! Masayang bati sa akin ni Miss Dion. Alora na lang po, masyadong formal lang Miss Mendez. Okay Alora, just call me Macy. Nakangiti nitong saad sa akin. Okay Macy. Ihahatid ko na kayo sa suite niyo. Feel free to roam. Masigla nitong sabi sa amin. Baka mamaya na, masyado pang mainit at pagod pa kami sa biyahe. Nakarating ako sa suite ko. Iba kasi ang kwarto ko kaysa kina Susie. 2 kwartong nandito. Meron daw akong kasama sa kwarto, pero hindi ko alam kung sino. Agad akong pumasok sa kwarto ko. May veranda yun kaya dumungaw ako. Sana hindi ko na lang ginawa dahil sa nakikita ko ngayon ay para bang pinipig ang puso ko. Nakita ko lang naman na may kahalikan si Nathaniel at walang iba yun kung hindi si Macy. Siguro may relasyon sila. Mabuti nga din to. Baka kaiwas ako sa lalaking yun. Agad akong pumasok sa banyo at nagpalit ng red bikini. Kakabili ko lang nito at ngayon ko lang gagamitin. Pinatungan ko to ng isang sundress na damit. Lumabas ako. Gusto ko munang pahangin. Nilagpasan ko sila Nathaniel at alam ko nakatanaw sa akin ngayon ang lalaki. Kahit na panay kausap ni Macy dito, gusto kong umupo. Kaya hinubad ko ang sundress at yun ang nilapag ko sa buhangin. Ramdam ko ang matiim na titing ni Nathaniel mula sa aking likuran. Umupo ako at may lumapit sa akin na isang lalaki. Parang Filipino din to. Hi, nakangiting bati nito sa akin. Hello, tugon ko dito. Binalik kong tingin ko sa dagat. Ngayon lang kita nakita dito. Turista ka? Tanong nito. Oo, kanina lang kami dumating. Sabi ko dito. Hindi ko ito tinignan. Tumabi ito sa akin. Nilingon ko to. Hindi ba nito nasa-sense na hindi ko gustong kausap? O sadyang bulag lang to? Jerome Dion, pakilala nito sa akin. Alora Mendez. Nanlaki ang mga mata nito. So, ikaw si Alora? Tanong nito. Kumunot ang noo ko. Kilala ba ako nito? Yeah? Alanganin kong sagot dito. What a coincidence. Matagal na kitang gustong makilala dahil palagi kang binibida ng daddy mo sa amin. Masayang sambit nito. Nagkaroon ako ng interest sa sinabi ni Jerome na baling ang atensyon ko sa kanya. Bro, time is up. Singit ni Nathaniel. Tumingala ako dito. What?
Bro naman, gusto ko lang makipagkilala sa kanya. Pagmamaktol nito, para bang ayaw na umalis ni Jerome. No, tama na ang 5 minuto. Walang gana nitong sambit. Umiiling si Jerome, umalis na ito sa harapan namin ni Nathaniel. What is your problem? Galit kong tanong dito. Hindi mo alam kung ano problema ko. Ikaw ang problema ko. Kung sino-sinong lalaking lumalapit sa'yo. Madini ni Nathaniel na sambit. Wow ha? So kasalanan ko pa talaga? Tanong ko dito. Ang mabuti pa, iwasan na natin ang isa't isa. Mas makakabuti yung sa ating dalawa. Sabi ko sa kanya. At isa pa, hindi naman kita pinipigilang makipaglandian sa iba. Dagdag ko. Kumulat ang noo ko na para bang umusli ang labi nito na para bang nagpipigil itong umiti. Are you jealous? Tanong ni Nathaniel sa akin. Nalaki ang mga mata ko. Of course not! Tanggi ko. Aakit na ako sa kwarto ko. Sabi ko sa kanya. Hindi ko kasi matatagalan ng mga tingin nito na para bang hinihilan niya ako sa kung saan. Iniwan ko si Nathaniel na mag-isa doon. Ang ayaw ko sa lahat ay ang pakialaman ang gusto kong gawin sa buhay ko. Pumasok ako sa suite ko dito sa hotel ng resort. Agad ako nagtungo sa kwarto ko at doon umupo muna. Nangingit-ngit pang kalooban ko. Hindi niya pwedeng pakialaman ang buhay ko. Pumasok na lang ako sa banyo ng kwarto ko at naligo. Nang matapos ako'y agad akong lumabas at nagbihis. Lumabas na ako ng kwarto ko at halos mapatras ako nang makita ko si Nathaniel doon na nakadikwatro na upo sa sofa ng kwarto ko dito sa hotel. What are you doing here? Tanong ko dito. Dito ako nag-stay, sabi ni Nathaniel sa akin habang tingin nito'y nasa TV. What? Sigaw kong tanong dito. Hindi kasi ako makapaniwalang nasa isang suite lang kami at sinadya ba nitong magkasama kami sa isang kwarto lang? May lumabas sa kusina, nilingon ko to. Kumulit ang noo ko nang makita si Macy na suot-suot ang isang roba lamang. Mabuti at lumabas ka na, Alora. Nakangiting wika nito sa akin. Naghanda ako ng dinner. Hindi pa rin naalis ang ngiti nito. Maganda si Macy. Mabait pero hindi ko gustong pakipaglapit nito kay Nathaniel. Stop it, Alora. Wala kang karapatang pigilan kung sino mang lumalapit kay Nathaniel. He isn't yours. Pinagalitan ko ang aking sarili. Halika na, Nathaniel at Alora. Kain na tayo. Nanatiling ngiti nito sa labi. Sumunod ako pero bago ako makapasok sa loob ng kusina at hinatak muna ako si Nathaniel papunta sa kanya. Napalapit ako sa kanya ng gusto. Tiningala ko siya. Masuyo niya akong tinitigan. Yung nakita mo, walang ibig sabihin yun. Bulong ni Nathaniel sa akin. Napalunok ako ng sobrang lapit ang mukha namin. Hindi mo obliga na mag-explain, saad ko. Hindi kita pinipigilang makipaglandian sa iba. Sana, wag mo rin akong pigilang makipag-usap sa ibang lalaki. I need to find a man na pwedeng makapagpigil sa kasal namin ng kuya mo. Kumunot ang noon nito. May nababanag akong galit sa mga mata niya. Ako na lang, Alora. I am offering myself to you. Sambit ni Nathaniel. Nalaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. No, Nathaniel, I'm sorry. Sabi ko sa kanya sabay alis sa braso nitong nakapulupot sa aking bewang. I turned him down. Itong makakabuti para sa aming dalawa. Hindi pwede, Nathaniel. Sobrang bata mo pa para sa akin. Iniwan ko siya doon. Kinapa ko ang aking damdamin. Alam kong may kakaiba akong nararamdaman para sa kanya. Mula nang magtama ang aming paningin ni Nathaniel ay alam kong merong nagbago. Pero ayaw kong pangalagaan ang damdamin ko na yon at dapat ay patayin ko na yon. Isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyon na makakabuti sa aming dalawa. Nandito pa rin kami sa resort ni Macy, last day na namin bukas. Nakapag-relax din naman ang lahat. Hindi ko na din nilapitan si Nathaniel o kahit sulya pa hindi ko ginawa. Kailangan ko na talaga siyang iwasan. Maligo ka muna, Alora. Yaya sa akin ni Jan. Ngiti lang ang sinagot ko sa kanya. Hapon na din at hindi na masakit sa balat ang init. Wala si Cara sa grupo namin. Nandun sa grupo ni Nathaniel. Gusto nito makipaglapit kay Nathaniel at hindi ko pinigilan si Cara. Buhay niya yan, kaya wala akong karapatang pigilan to sa gusto niya. Nanatiling tingin ko sa dagat, ayaw kong dumako ang tingin ko sa grupo nila Nathaniel. Iniwasan ko din kasi si Nathaniel. Kahit sa suite namin, pag nandun siya hindi ako lumalabas. Tumayo ako at nagpunta sa isang bahagi ng resort. Medyo madilim doon. Gusto kong iwasan na marinig na tinutokso si Nathaniel kay Cara.
Kasi parang dinudurog ang puso ko ng paulit-ulit. Hindi pa man ako nakakarating sa may bato ay may humila sa akin at sinandal ako sa may puno ng nyog. Nabanaag kong itsura ng lalaki. Nathaniel, tawag ko sa pangalan nito. Nakatingin ito sa akin. Mapungay ang mga mata nito. Ngumiti ito. I miss you. Huwag naman ganito. Mahina nitong sambit. Naamoy ko din ang alak sa hininga niya. You're drunk. Hindi naman ako lasing. Wika nito sa akin. Sobrang lambing ng boses. Tinulak ko si Nathaniel dahil gusto kong kumuwala sa kanya. Pero hindi niya ako pinagbigyan. Sa halip ay siniil niya ng mapusok na halik ang aking labi. Nagpupumiglas ako dahil sa ginawa nito. Pero sobrang lakas nito at hindi talaga niya ako pinakawalan. Nagpatuloy ang paghalik nito sa akin hanggang sa sumuko na lang ako tinugon ng halik nito. Naghalikan kaming dalawa na para bang wala ng bukas. Na para bang uhaw na uhaw kami sa isa't isa. Binuhat niya ako at dinala sa kung saan. Nabigla na lang ako nang isandal niya ako sa isang pader. Bumaba ang labi nito tungo sa aking leeg. Tumingala ako para bigyan ito ng access sa aking leeg. Inupo ako nito sa isang sink at doon ko lang nalaman na nasa isang CR pala kami. Agad nitong hinalikan ng aking labi na mas mapusok kaysa kanina. Hindi ko naman ito binigo. Gumanti ako ng halik dito. Nathaniel, ungol ko na pa sa daan ng kamay nitong aking harapan. At tuluyan akong inangking muli ni Nathaniel. Ang hinubad nito sa akin kanina ay binalik nito sa aking katawan. Ngayon ay binuhat niya ako, bridal style. Hindi kami dumaan sa may entrance ng resort. Doon kami dumaan sa likod. Umakyat ito sa may hagdan at para bang alam na nito ang pasikot-sikot ng resort na ito. Pumasok kami sa isang pintuan, dumaan kami sa isang tunnel, and to my surprise, pumasok kami sa suite namin. Agad ni Nathaniel tinuong ang kwarto ko at iniga niya ako doon. Nakapunta ka na ba dito? Tanong ko sa kanya. Siguro wala pa talaga akong alam sa kanya dahil masyado itong misteryoso para sa akin. Hindi ko naman lubos na kilala si Nathaniel. Nakatunghay lang ito sa akin. Ilang beses na ako pa ang nag-request kay Macy para sa passage na yun at hindi ko akalaing magagamit ko yun. Matagal mo nang kilala si Macy? Tanong ko dito. Ayaw ko mag-usisa pero hindi ako tinitigilan ng isipan ko. Yeah, childhood friend ko siya, sagot ni Nathaniel. And mas matanda siya sa'yo? Tanong ko muli. Napalunok ako nang tumabi ito ng higa sa akin. Inangat ni Nathaniel ang mukha ko dahil nakayuko ako. Nagtama ang aming mga mata. May nababanag akong emosyon doon at alam kong emosyon na yon. Umiling-iling ako. Siniilulit ako ng halik ni Nathaniel at agad ko naman yung tinugon. Huli na to. Pagkatapos nito iiwasan ko na siya. Sana'y magawa ko ng maayos ang plano ko. Nakakahiya na pumatol ako sa mas bata sa akin. Naghalikan kami na para bang wala ng bukas. Akala ko'y mapupugto ang aking hininga dahil sa mapusok nitong halik sa akin. Kinaibabawan niya muli ako. Napaungol ako dahil sa sarap. Napaliyad ako ng wala sa oras. At dahil sa init na pareho naming nararamdaman ay muli akong inangkin ni Nathaniel na tila walang kapaguran. Dahil siguro sa pagod ay nakatulog ako sa pagmulat ko sa aking mga mata ay gagawin ko na lang ang aking plano. Isang linggo na mula nang bumalik kami sa pagbabakasyon. Isang linggo na din na iniiwasan ko si Nathaniel. Simula na may mangyari sa amin sa resort ay umuwi ako. Nauna kasi ako nagising kay Nathaniel. Kaya nakaalis ako nang walang humaharang sa akin. Hindi na ako nagpaalam sa barkada ko dahil ayaw kong usisain nila ako. Doon muna ako tumira sa kondo ko pansamantala. Hindi alam nila mommy na may sarili akong kondo. Ang bawat allowance na binibigay nila sa akin ay iniipon ko para makabili ng sarili kong kondo. Doon ako nagtagot na gantay na matapos ang bakasyon nila. Ito at bumalik na kami sa dati naming buhay. Iniiwasan ko na din si Nathaniel. Dahil yun ang nararapat. Isang buwan na lang ay magtatapos na ako sa kurso kong kinuha at mag-i-enroll ulit para sa panibagong kurso. Naglalakad ako papunta sa aking classroom. Dahil maaga pa naman ay hindi ako nagmadaling maglakad. Nabigla na lang ako nang may humila sa akin sa isang bakanting classroom at sinila ko ng mapusok na halik. Nalaki ang mga mata ko na makilala to. Nanlaban ako dahil hindi tama to. Tinulak ko si Nathaniel. Hinihingal kaming dalawa na magkahiwalay ang aming mga labi. Lalapit pa sana to sa akin ang pigilan ko siya. Hinahabol kong aking hininga dahil binigay ko talagang todo ang aking lakas para maitulak lang si Nathaniel.
Enough, Nathaniel Salvatore! Sigaw ko. Tinawag ko na siya sa kanyang totoong pangalan para matigil ang kahibangan nito. Napalunok ako nang makita kong sakit sa mga mata nito. Akala ko wala nang sasakit pa sa nararamdaman ko. Alam ko may nararamdaman na ako kay Nathaniel. Alam ko mahal ko na siya. Sa ikli ng panahon na nakilala ko siya at nakasama ay natutunan ko siyang mahalin. Pero hindi pwede. Masyadong bata si Nathaniel para sa akin. Kaya ako na lang ang iiwas. Enough of this. Tama na, Nathaniel. Tigilan mo na ako. Mahina akong sambit. Anong nangyari, Alora? Bakit? Tanong ni Nathaniel. Hindi tayo pwede. I am sorry. Bulong ko. Kaya tigilan mo na ako. Umiling-iling ako. Dahil ba ikakasal ka na? Yun ba yun? Tanong ni Nathaniel. Umiling-iling ako. Walang kinalaman ng kasal na magaganap sa amin ng kuya mo. Personal ko tong desisyon. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nakahanda ako magpakasal sa'yo. Ako na lang. Hindi pwede, Nathaniel. Bakit? Tanong ito sa akin. Napapikit ako. Nang magmulat ako ng mga mata ay tinignan ko siya ng malamig at blanco. Dahil hindi kita mahal. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Nathaniel. Gusto ko siyang lapitan pero pinigilan kong sarili ko. Ayaw kong bigyan niya yun ng kahulugan. Gusto kong humanap ng ibang babae si Nathaniel na mas bagay dito. Na mas karapat dapat. I am sorry. Bulong kong sabi. Lumabas na ako sa silid na yon dahil hindi ko na kayang pigilan ang aking sariling umiyak. Napahawak ako sa pader para suportahan ng aking sarili dahil hindi ko kinaya ang sitwasyon. Gusto ko mang mahalin si Nathaniel, ipakita at ipadama sa kanya na mahal ko siya ay hindi ko magagawa yun. Tama lang to. Tama lang na iwasan ko siya ng tuluyan. Tumayo ako, pinahid kong aking mga luha. Sa halip na sa classroom ako tutungo ay nagpunta ako sa parking lot at sumakay sa aking sasakyan. Mabuti na lang at wala akong driver ngayon. Pumunta ako sa kondo ko at doon ay nagmukmuk akong mag-isa. Iiyak na mag-isa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.